Malaking usapin ngayon kung sino sa mga nasasangkot sa flood control scandal ang maaring kuning state witness. Pero marami rin kasi mga misconceptions tungkol sa pagiging state witness. Halimbawa, kailangan bang least guilty ang isang tao para maging state witness? Paano kung malaki ang kanyang papel sa krimen? Kahit lang ba sino pwede nang kunin? Ang pinagbabatayan po natin ngayon ay tinatawag na Revised Rules on Criminal Procedure na promulgated ng Korte Suprema. Sa Rule 119 ng Criminal Procedures, papasalang ang isang akusado bilang state witness sa ilalim ng mga susunod. Una, hindi siya ang most guilty. Wala po sa patakaran ang pagiging least guilty. Bakit naman? Baka kaya least guilty yung tao dahil wala naman siyang kaalam-alam. Kung ganon, ano ma-contribute niya o ng kanyang testimonya doon po sa kaso. Basta lang hindi siya ang pinaka-guilty, maaari po siyang i-consider. Pangalawa, dapat makumbinsi ang korte na talagang napakahalaga ng testimonya niya para mapanalo ang kaso. Absolute necessity nga ang tawag dito sa Rules on Criminal Procedure. Pangatlo, kukunin ka lamang state witness kung wala talagang makitang direct evidence na magpapatunay na krimen. Dahil kung meron naman, baka hindi ka na kailangan. Pang-apat, kailangan kayang makorroborate o masuporta ng testimonya nitong state witness. Hindi po pwedeng stand-alone lamang. At panghuli, ang kukuning state witness, never dapat nahatulan ng kasong may kinalaman sa moral turpitude. Ito pa, ang korte lamang ang pwedeng mag-aproba ng aplikasyon sa pagiging state witness. Ang prosekusyon, maaaring magbigay ng rekomendasyon na pagbabatayan ng korte. Pero ang huling desisyon nasa korte lamang. So technically, yung mga sinasabi po ng DOJ, Ombudsman o ng Independent Commission for Infrastructure ay mga rekomendasyon lamang. At kung sang-ayon nga ang korte, siya po ay i-discharge bilang isang akusado. Ibig pong sabihin, hindi na siya ituturing na isang akusado. Pero hindi po ito garansya na walang sabit. Kung magbago ang isip ng state witness o sa huli ay hindi siya tumupad sa kanyang pangako na tumistigo, ibabalik siya bilang akusado at gugulong pa rin ang kaso laban sa kanya. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.